Ang laki ng ninakaw, Brad eh. Ang laki. Kung hindi nyo pa nai-imagine mga kababayan, kung naglalaro pa kayo sa baha, naglalaro pa kayo sa ulan, 'di ba? At kinatutuwaan pa natin yung baha at pag-ulan kasi normal na lang siguro sa ibang mga Pilipino, pero kung titignan ninyo yung damage ng baha sa mga ari-arian na ipinundar ng mga kababayan natin ng ilang taon, na sa isang oras nawala lahat. At ang pinakamasakit na part doon, yung merong may kasi may napanood ako, yung may nawawalan ng buhay. 'Di ba? Sa flood control na lang ba iikot ang mundo natin? O ano nangyari nung last week? O itong week lang pala, hindi last week, itong week lang, dahil dulot ng habagat. Habagat pa lang to ha, wala pang malakas na bagyo, habagat pa lang. Binaha ang Metro Manila. May ilang bahagi na lubog. Hanggang lagpas tao ang baha. At meron pang ilang bahagi, especially sa bandang Bulacan, na kahit walang ulan, lubog pa rin sa baha. Kahit summer, may baha. Tapos ang isisisi nila, kasalanan ng taong bayan yan eh. Kasi tapong kayo ng tapon ng basura eh. Di na kaya ng gobyerno yan kahit anong solusyon gawin namin. Ganun ba dapat? Mr. President, ang magiging reaksyon ng isang leader ng bansa sa isang problema na kinaharap ng bansa natin. If you are, kung ikaw ay may kakayahan, enough, para solusyonan ng mga problemang ito, hindi mo sasabihin yung mga ganong bagay eh. Kasi kung ino-normalize natin, 'di ba? Kasi ginagawa ngayon, nino-normalize, pinapanormalize sa atin na okay lang yung corruption, okay lang yung pagbaha, okay lang yung ganitong situation, okay lang yung mahal na bilihin, okay lang yung pagtaas ng presyo ng kuryente, okay lang yung pagtaas ng oil. Pero ang question kasi, 'di ba? Ang question kasi dito sa gobyerno, meron kayong resources at trabaho ninyo i-govern ang bansang ito kasama tayo mga Pilipino na nakatira sa Pilipinas. I-govern nyo kami. Gumawa kayo ng mga proyekto, mga inisyatibo na makakapagdulot ng mabuti para sa amin, para yung lahat ng problemang nararanasan natin ngayon, baha, kuryente, inflation, kawalan ng trabaho, etc., etc., maibsan. Hindi totally maalis ha, kasi medyo impossible yon na totally 100% maalis to. Pero alam mo yon, at least hindi naman masyadong masaktan ang ordinaryong Pilipino. 'Di ba? Ang laki ng ninakaw, Brad eh. Ang laki. Kung hindi nyo pa nai-imagine mga kababayan, kung naglalaro pa kayo sa baha, naglalaro pa kayo sa ulan, 'di ba? At kinatutuwaan pa natin yung baha at pag-ulan kasi normal na lang siguro sa ibang mga Pilipino, pero kung titignan ninyo yung damage ng baha sa mga ari-arian na ipinundar ng mga kababayan natin ng ilang taon, na sa isang oras nawala lahat. At ang pinakamasakit na part doon, yung merong kasi may napanood ako, yung may nawawalan ng buhay. Last year pa kasi talagang pinupush ko yung flood control. Hindi na kasi siya makatarungan. 'Di ba? Hindi. Kawawa. Kawawa mga Pilipino. Kasi incompetent ang presidente. Hindi pwedeng hindi to normal. Hindi siya normal. Huwag nating tanggapin na normal ito. Kaya nating gawin eh. Kung meron lang, alam mo yon, may kakayahan lang sana ang leader natin na gawin niya
Wala nang boses ang tao, guys. Kap. Hindi to hindi siya biro yung nangyayari ngayon. Kasi 7.2, ayun nasa likuran ko. 7.2 trillion ang budget ng Pilipinas next year. 7.2. 107 billion ang ilalaan para sa flood control. 10 billion, 10.77, halos 11 billion na rin, kulang-kulang. Yung pondo para naman sa confidential funds and intelligent funds ni BBM. Pero walang nagtatanong. Wala nang nagtatanong. Wala nang nagko-question ngayon sa gobyerno. Ang Congress natin hindi maaasahan, hindi mapagkakatiwalaan. Namamanipulate na eh. 'Di ba? Biruin mo, nagpagod ka, 'di ba? Nagpagod ka, binuhos mo yung lahat ng lakas mo, 'di ba? Ang dami mong sinakripisyo para magpundar lang para sa di lang naman para sa sarili mo, para sa pamilya mo, pero in just 1 hour na baha at pag-ulan, binasak yan dahil sa malawakang korupsyon na ginawa ng government.